Further rocket attacks were reported against Nahariya and admitted. Live na nag-uulat ang crew ng Russian State TV sa Lebanon nang tumama sa likuran nila ang missile ng Israel. Marahil ito po yung sitwasyon na hindi makakalimutan talaga ng isang tao pag nangyari sa kanya. Yung tipong ikaw ay nasa bingit na ng kamatayan, muntikan ka ng mamatay pero hindi pa nangyari sa'yo. Marahil kung ikaw ay nakaranas na ng isang ganyang bagay, ay tila ba lubos ang pagpapasalamat mo sa Panginoon na hindi ka pa dinatnan ng iyong takdang araw. Nakita niyo po yung nangyari dyan. Ilang metro lang yung layo nung newscaster o yung nagre-report doon sa Lebanon nung pagsabog ng missile ay ilang di pa lang sa kanya pero hindi siya tinamaan. Yan po ay pag-spare ng Panginoon. Hindi lamang po sa newscaster na yan, maging sa lahat po sa atin. Lahat ng pagkakataon ibinibigay na sa atin ng Panginoon upang tayo ay magtapat sa Kanya, lumapit sa Kanya, kilalanin natin siya bilang ating Creator, Diyos, at marapat lamang nasambahin ang kaisa-isang Diyos. Kaya alam mo sa buhay natin na ito, hindi po tsamba kung bakit nagising ka pa ngayon. May purpose pa ang Panginoon sa buhay mo kung bakit hanggang ngayon nananatili ka pang buhay. Pero nawa, kung ikaw ay tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, ay magampanan natin kung ano talaga yung dapat na gawin natin bilang Kristiyano. Ano ba talaga yung tunay nating layunin? Ano ba talaga yung purpose natin? Kung bakit iniligtas pa tayo ng Panginoon sa araw na ito? Bakit hanggang ngayon ay buhay ka pa? Hanggang ngayon ay buhay pa ako? Dapat gampanan natin kung ano yung purpose natin dahil ang kamatayan. Hindi natin alam kung kailan yan darating. At pag yan ay dumating na, wala na tayong kayang gawin sa mundong ito. To everything, there is a season and a time to every purpose under heaven. Alam niyo po ang sinasabi ng Biblia, bawat bagay na nangyayari sa mundong ito ay may kapanahunan. Kaya kung kapanahunan mo pa, na may lakas ka pa, may kakayahan ka pa, sambahin mo na ang Panginoon, huwag mo nang antayin na darating ka pa sa punto na mangyari din sa iyo yung parang nangyari dyan sa newscaster, o di kaya naman ikaw ay nasa banig na ng karamdaman, o di kaya naman ikaw ay lumpo na o kaya wala ka nang magawa. Di naman kaya ikaw ay brain dead na o wala ka na, baldado ka na, tsaka ka palang lalapit sa Panginoon. Gawin mo na yan, kaibigan ko, hanggat ikaw ay malakas pa, hanggat kaya mo pa, dahil sinasabi rin ng Biblia, whatsoever thy hand findeth to do it with thy might, for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goest. Pag nasa hukay na tayo, pag patay na tayo, wala na tayong magagawa. Kaya, kailan mo pagagawin yung mga bagay na para sa Panginoon na manglilikha natin? Ngayon na, habang may lakas pa tayo. Sa mga hindi pa mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, ang kamatayan ay hindi mo natitiyak kung kailan darating sa'yo. Kaya mahalaga na hanggat ikaw ay nabubuhay pa, nauunawaan mo na merong ka dapat ginagampanan ang sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo upang maranasan mo ang tunay na pagbabago sa iyong buhay, tunay na kapayapaan, tunay na katotohanan at tunay na kaligtasan. Kay Jesus Christ mo lamang yan matatagpuan dahil ang kamatayan darating yan sa hindi mo gustong panahon, sa hindi mo alam na araw, sa hindi mo alam na edad. Darating sa iyo ang bagay na yan. Pero dumating man yan sa buhay mo, alam mo, nakatitiyak ka na meron kang tinanggap na Kristo sa iyong puso at yan ang magdadala sa iyo sa langit. Kaya't alam niyo po ang sinasabi ng Biblia, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Alam niyo po ba, napakatapat ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Every morning, bago ng bago ang habag at biyaya sa atin ng Panginoon. Kaya habang ginigising ka pa, habang binubuhay ka pa ng Panginoon, huwag mong sayangin nawa, kapatid kong minamahal, bilang isang Kristiyano at tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, gampanan natin kung ano yung dapat nating gampanan sa araw-araw na ibinibigay sa atin na buhay ng Panginoon. Nawa naging pagpapala pong mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.